Ang laruang kahoy ni Lino. Sa isang maliit na bayan, may batang nagngangalang Lino na laging nasisira ang kanyang mga laruan. Sa tuwing may bagong laruan siya, hindi ito nagtatagal at agad na nababasag o nawawala ang mga bahagi nito. Naiinis na si Lino at nalulungkot na rin ang kanyang mga magulang dahil parang nasasayang lang ang kanilang binibili para sa kanya. Sinubukan nilang bumili ng mas matitibay na laruan. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Sa kawalan ng pag-asa, nagpasya ang kanyang lolo na bigyan siya ng isang kahoy na laruan na siya mismo ang gumawa. Lino, ito ay gawa sa kahoy at matibay, pero kailangan mong alagaan ito, sabi ng kanyang lolo. Sa unang pagkakataon, nag-ingat si Lino sa paglalaro. Hindi niya hinagis o binangga ang laruan. Bagkus ay nilinis at iniingatan ito. Laking gulat niya na hindi nasira ang laruan at mas tumagal ito kaysa sa dati niyang mga laruan. Dahil sa kanyang karanasan, nagsimulang magtanong si Lino sa kanyang lolo kung paano gumawa ng mas matibay na laruan. Tinuruan siya ng kanyang lolo kung paano mag-ukit ng kahoy at mag-assemble ng mga simpleng laruan. Unti-unti, natutunan ni Lino ang halaga ng tiyaga at pag-aalaga sa kanyang mga nililikha. Hindi na siya nagmamadaling maglaro, kundi mas pinapahalagahan na niya ang bawat laruan na kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, nagsimulang humanga ang kanyang mga kaibigan sa mga laruang kahoy na ginawa niya. Nagkaroon pa siya ng maliit na negosyo kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga nilikhang laruan sa iba pang mga bata sa bayan. Sa huli, natutunan ni Lino na ang tunay na solusyon sa kanyang problema ay hindi nasa materyales ng laruan, kundi sa paraan ng pag-aalaga at pagmamahal sa mga bagay na mahalaga sa kanya. At ang twist? Ang problema pala ay hindi ang laruang madaling masira, kundi ang paraan ng pag-aalaga ni Lino rito. Sa pagbabago ng kanyang ugali, natagpuan niya ang tamang solusyon at nadiskubre pa ang kanyang talento sa paggawa ng mga laruan. Mga bata, at dito nagtatapos ang kwento ng laruang kahoy ni Lino.